Talagang ngayon pa lang, hindi ko pa nakikinig magsalita, pero idol ko na po siya. Bakit po? Last year po, napasama po siya sa Millionaires Club ng UPS, Unified Products and Services. Napawa ka, ma'am. Totoo po. Pero grabe po ito. Biruin nyo, high school graduate lang, pero naging milyonaryo. So ano po ba sikreto? So hindi ko na po patagalin. Kailangan po natin may tradisyon po tayo. Pag sinabi ko pong 1 milyon palakpak, 2 milyon, 2. 3 milyon, 3. Okay, let's start po. 1 milyon palakpak, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon palakpak. International talaga yung... Pwede bang palakpakan po natin? Pwede po sa lahat, pwede bang palakpakan natin si God? Kasi kung hindi ko tayo sa akin, wala tayo dito. Actually, first time ko magsalita dito sa Singapore, first time ko lahat dito kanina. Monte, kanina, alam mo, dun sa immigration, tinanong ako kasi hindi sila makapaniwala na ako yung guest speaker dito sa Singapore. Alam mo ba, dinala pa ako dun na, siya ba talaga yung siya ba talaga yung speaker? Buti nila, palakpakan natin si Sir Bebot kasi magic grabe. And then, na-experience ko kanina, kumain na sa baba. Alam ko naman anong ulam yun. So lahat first time, kinabahan, grabe. Pero so blessed kasi andito kayo lang. Palakpakan na lang. Okay, so by the way, I'm Jeffrey Ridor. So from Davao po ako, the land of promise. Ngayon, nasa Cebu na po ako kasi nakapag-asawa, the land of no return na po. Kasi doon na nakapag-asawa, so bata pa lang ako gusto ko na yumaman. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ako yayaman. Kasi una po, ito po sabi ni Sir Bats na high school grad. Pero kung ngayon, mukha na ba high school grad? High school principal. High school principal na. Okay. Now, yung father ko, actually, grade 3 lang din natapos niya. Seaman yung father ko, siniman na sa Laod. Okay, ano mo? Okay, tapos yung mother ko, grade 5 lang natapos. So ako yung eldest sa amin, dalawang magkapatid na babae. So, ang time, kasi sa hirap ng buhay, mahirap pala maging mahirap. So, dumating ang point na nung second year high school ako, anak po ako ng OFW. So, that time noon, hindi pa siya OFW, domestic helper pa siya sa Oman that time. Kasi gusto niya kaming pag-aralin talaga. So, yun ang maano ng mother ko. Kaya lang, dumating ang point na dahil dun sa pera, na gusto niyang i-ano sa amin na good education, ang nangyari, na kumbaga yung pamilya namin nag-break away. So, yung kapatid ko, high school pa lang siya, actually first year high school pa lang siya, nagkaroon na siya ng anak. Ngayon, ngayon 4 ang anak niya, magkaiba ang tatay, so 4 na direct na. Tapos yung kapatid ko, na isa, is 2 anak, magkaiba ang tatay. So, hindi ko sila obligasyon na tulungan. Kaya lang, hindi ko sila makitang, alam mo yun? Alam mo, tipong na okay naman ako makakain naman ako. Kaya lang, doon na time na 6 na rin anak nila, magkaibang tatay, doon ako nakapag-isip. So, grabe, iba-iba yung experience na, alam mo yun, na feelings mo na wala ka ng mapupuntahan. Yun yung ang nagpabago sa akin. Now, na-invite ako sa ganitong industry 6 years ago. So, hindi ko inakala, nakabingo ako dito sa UPS. So, ano ba yung pangarap na gusto ko? Gusto ko mabalik yung pamilya namin. Mahirap po mag-OFW. Anak po ako ng OFW. Yung mother ko ngayon nasa Qatar. Alam mo yun, for how many years? Mga 10 years na po. Alam mo yung feelings na, alam mo yun na, nangaano ka sa mother mo. Kung papipiliin lang ako na sino magulang ko, pipiliin ko yung mayaman. Para magkasama kami. So yun ang feelings ko that time na alam mo yun, nagre-rebelde ako, di ko alam bakit ganito yung pamilya namin, dahil sa pera, ganito lang nangyari. So, may nagano sa akin na, Jeff, mahirap ka, okay lang na pinanganak ka mahirap, pero pag mamatay ka mahirap, kasalanan mo na yun. Doon ako nakapag-isip. Doon na yung napukaw, yung nagising yung dreams ko. Na lahat pala, ako yung nagiging ako na yung pag-asa.
So ngayon, ang gusto ko mga dreams ngayon, gusto ko mapabalik yung mother ko po sa Pilipinas. Kasi andun pa rin siya ngayon, andun pa rin siya sa Qatar. So ano siya, kumbaga, lahat naman may purpose eh. So nung ginawa ko siya, akala ko dati imposible ko siyang gawin. Pero time will come, pag ikaw pala na kailangan mo talaga yung linyahin. Tama? Now, lahat naman po siguro dito, may gusto pera. Okay lang ba pag-usapan natin ang pera? Masama po ba ang pera? Hindi. Hindi po. So, wala bang palakpakan nga natin sarili natin ulit? Okay? Lahat po ba? Okay lang ba pag-usapan natin yung mga pangarap natin? Kasi lahat po tayo, pinag-aral ng mga magulang natin para makatapos ng pagkatapos, makapagtrabaho, kumita ng pera. Saan pupunta? Sa needs. So pag needs sa pag-usapan, dyan yung mga utang. Income minus expenses, wala na pong savings ang mga tao. Kahit sobrang laki ng income mo, pero darating ang time na yung lifestyle mo, tumataas din ang lifestyle mo. So, hindi na natin napag-usapan yung tinatawag na dreams. Actually, dati, nauuwihan ako dito sa dreams. Ayaw ko siyang kasi hindi na imposible nga sa akin eh. Kasi nasa mababa akong posisyon that time. Dumating ang point na kinikriticize na ako ng mga classmate ko kasi ako lang hindi nakapagtapos ng college. Hanggang high school lang. Pero sabi ko, this is the challenge. Kasi sila man, nakapagtapos man sila, kumita na sila ng pera, pero saan sila ngayon? Ako sobrang blessed kasi pag-uwi ko sa bahay, alam mo yung feelings na yung nag-award ako ng Millionaires Club, alam mo pag-uwi sa bahay, alam mo parang kang prinsipe. Kasi dati wala akong ribbon, puro garland lang. Pero pagdating sa budget, dito kakakain. Pero dati nung kahirapan ko, walang naniniwala sa akin. Sa pamilya namin ako na nagiging positive. Nagiging positive ako na kawawa yung magiging anak ko soon kung ito yung susundan niya. Kasi sinisisi ko nga yung father ko before. Pero nung December, nung pag-uwi ko, alam mo, nagpapasalamat ako sa father ko. Pasalamat pa na pinanganak mo ako. Dahil dun sa pain na dinala ko, ito nagiging growth ko ngayon. So, sabi ko, lahat pala may purpose. Kung saan ka man ngayon, so kung may pera ka, ano yung purpose mo? Baka ikaw okay ka, baka yung relatives mo hindi pa okay, ano yung magiging purpose mo na magiging vehicle? So now, lahat na tayo may dreams. Ako gusto ko mag-house and lot. Magkano ang house and lot ang gusto niyo? Yung gusto niyo lang. 3 million. Okay. Cars. Car says. Ilan? Magkano ang car? 1M. Okay. Travel. So, ang sarap mag-travel. Kasi ngayon, inikot ko buong Pilipinas, kapag travel ako, alam mo, nakapunta ako ng Singapore na hindi ako nagtatrabaho. Meron akong time freedom. Magkano ang travel ang gusto nyo? 500? Okay na ba? 500,000? Kaya mo ubusin sa linggo? Yan, 500,000. Okay, savings. Magkano ang gusto mo savings? Savings, ma'am. 5 million. 5 million. Okay. Good education sa mga anak. Kasi yung mga mother, naalala ko yung mother ko na kung gusto niya mapag-aral kami. Kaya lang hindi nangyari. Pero good thing naman nangyari ngayon. So ngayon, say good education sa mga anak. Kano? Kasi mas mahal to. Pag bata kasi long-term investment yan. Mas mahal pa siya dito lahat. Okay, pagpalagay lang natin mga 10 million. I-total natin lahat kung magkano yung dreams mo. 4 million? 4.5? 10.5. Ilan lahat? 19.5. Magkano? 19.5. 19.5 million. Ngayon, saan natin kukunin? So, ibig sabihin, pay the price. So, kaya lang, doon sa income natin, ang ginagawa natin doon sa income, pinapalit natin yung dreams natin kasi wala natin pag-asa. Ugod-ugod kaya yan. Ngayon, dalawang paraan para kunin yan. Okay, una, pwede mo siyang kunin sa employment. So kung magkano alam mo sa Pilipinas, masaya na din sila doon na 10,000.
So kung i-times natin ang 12 months yan, nasa mga 120,000. Ngayon, i-times natin ang 30 years ka magtrabaho kasi ang statistic ng tao na magtrabaho na kaya magtrabaho hanggang 30 years. Okay? So kung i-times natin yan, lumalabas yan, nasa mga 3.6 million. Ano yung nakita mo dito? Saan pasok siya dito? Dito? So, ibig sabihin, pag empleyado pala, survival pala siya. Kaya lang, siyempre, wala kasing choice, Jeff. Kung nag-i-income ka dito na 20,000, times 12 months, umabot to na 7.2 million. Habang tumataas ang sahod mo, tumataas ang magiging lifestyle mo. Yun ang nakikita. Kahit anong compute namin, ibig sabihin, nawawala yung dreams. Ngayon, gusto natin magtrabaho, gusto natin mag-business. Anong business ang papasukan natin? Lahat tayo, dalawa lang naman pag-usapan natin. Empleyado, alam naman natin na may negosyo talaga. Papunta tayo ng negosyo. Lahat, nagre-retire lahat. So, tingnan, nagre-retire lahat ha. Pagdating ng 16, nagre-retire dyan para magnegosyo. Retired. Ano to sa Tagalog? Retired again. Di ba? Di ba parang inulit lang siya na sabi ko, pwede pala paanohin natin yung oras. Now, paano magsimula magnegosyo, Jeff? 50,000 sa Philippines. Small time, big time. Sari-sari store, small time, big time. Small time. Kasi rep pa lang to, wala na. Tapos, ito, nagkakaroon siya ng human factor. Kumbaga, maghahanap kang babantay, nababantayan mo rin. Kasi ito, traditional business to. Kahit mga 100,000 yan, maliit pa rin yan. Okay, now, calamity. Pag nasunog ang sari-sari store mo, may negosyo pa, wala na. Meron pa. Ipunin mo yung uling, tapos ibenta mo. Meron pang negosyo niya dito sa tinayo mong sari-sari store. So, ibig sabihin, itong traditional business, hindi pa pala makuha itong mga pangarap natin. Now, meron ngayon franchisee. Franchisee kay McDonald's, Jollibee. Magkano franchisee Jollibee? Magkano? Nasa mga 35 million. Pag isa lang yung franchise mo, yayaman ka, hindi? Ito yung tinatawag na buy. So, bibili ka lang ng system. Pwede dito, pwede ka mag-create ng system mo na may sarili kang idea. Kaya lang, it takes time. Okay? Ito naman, yung franchisee naman, pag isa lang ang business mo, wala pa rin. Ibig sabihin, patay ka pa rin sa overhead. Ganun po yung franchisee. Ibig sabihin, pag malaking kapital, malaki din ang balik. Pag maliit ang kapital, maliit din ang balik. Ngayon, meron kaming nakita ngayon na ito yung makabagong concept na nakita namin. Kahit pala wala kang pera, kahit pala high school grad ka, kahit anong estado mo sa buhay, pwede pala to potentially kami maliit na puhunan, kayang malaki ang balik. Kaya ano yon? Ano yung negosyo, Jeff, na katulad ng konsepto ni McDonald? Diba si McDonald, nagparami siya sa Ray Kroc? Kilala niyo ba si Ray Kroc? Patay na po si Ray Kroc noong 1984. Okay? Ngayon, pagbibili ka ng tawag nito, Chicken Joy, mag-i-income siya, hindi? Hindi, kasi Jollibee yun eh. So, Mac Chicken. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo, okay? Now, ibig sabihin, gumawa siya ng konsepto, nagpaparami siya ng franchise. So, ibig sabihin, ang ginawa niya, kailangan ko paramihin yung franchise ko para mag-multiply yung effort ko sa iba. Kaya lang, anong konsepto ito ngayon na magpipit-in sa atin? Meron kami konsepto na itong konsepto na to, yun ang gagamitin natin. Yun ang tinatawag na law of leverage. Familiar sa law of leverage? Ang law of leverage, isang konsepto na magpaparami ka na maliit lang kapital mo, pwedeng wala kang empleyado, may time freedom ka. Ito yung konsepto na nakita namin. Kasi kung magbubuk lang ako ng ticket, hindi ako magmimilyon.
Itong law of leverage, ito yung sekreto na mayayaman. Tingnan natin ha. Social network, sino to? Facebook. Mayaman o sobrang yaman? Super. Broadcasting network. Mayaman o sobrang yaman? TV, di ba? Di ba, biktima pa tayo mula sa Puso, Mara Clara, Marimar, di ba? Umiyak na nga tayo, di ba? Tapos, telecommunication network. Ano to? Smart, Globe, Sun, o Singtel. Sinong yung mayaman? Sila kasi may network sila. So, itong law of leverage, ibig sabihin, paramihan po ito ng network. Okay? So, ang co-op is a network. Ang question na lang sa atin ngayon, may sarili ba tayong network? Kasi hindi kaya na mag-isa ka lang magtrabaho. Hindi kaya yaman pag isa ka lang magtrabaho. Kailangan mo mag-multiply. Ngayon, anong gagamitin natin na in-network natin? Kasi ang daming in-network ngayon. Yun nga, ano nga siya ng napkin. Paras kami, napkin before. Basa toyo, grabe, ang napkin. Kaya lang, maghahanap tayo kasi una ngayon, ang tao ngayon ayaw magbenta, ayaw mabentahan. Hahanap tayo, itong concept na to, itong gagamitin natin. Kaya lang, hahanap tayo, anong magandang product. Okay, sa product natin, dalawa lang ang market study mo. Either product of choice or product of necessity. Pwede kang yumaman dito sa product of necessity. Kaya lang, hindi kailangan siya ng tao. Pwedeng gamitin, pwedeng hindi. Paano yun to? Ito yung food supplement. Familiar sa food supplement? Maraming yumaman sa food supplement. Kaya lang, pag gumaling yan, hindi na yan bibili. Kasi gumaling na. Pag hindi gumaling, mas lalong hindi bibili. Anong nire-record sa doktor? Diba? Curative medicines o maintenance medicine? Bakit maintenance? Kasi para babalik siya. So, ibig sabihin pala, maintenance nga eh. Pag curatives yan. Ngayon, ipapatronize sa ibang bansa yan. Yung mga, kahit mga paracetamol lang, pag re-resetahan ka ng mga 7 days, pag gumaling ka ng 3 days, iinumin mo pa, hindi na. Hindi na. Kasi gumaling ka na eh. So, ibig sabihin sa atin, yung mindset natin sa Pilipino, lahat, majority yan, pag 3 days, gumaling na ako, hindi na iinumin yung nireseta sa doktor. Ibig sabihin, itong food supplement, cosmetics, product of choice. Now, asan tayo belong? Sa product of necessity. Dalawang klaseng product of necessity, isang produkto na physical, isa ang services. Ang physical product, maganda po ang physical product pagdating sa market. Kaya lang, the problem is, ma-out of stock. Ubus yung napkin namin dati. Ang problema namin, out of stock yung volume. Now, asan belong kami? Meron ditong services na ginagamit, okay? So, ano ba yung product namin? So, ang product namin belong sa product of necessity. Ito po yung UPS, Unified Products and Services. Nag-start po siya noong November 11, 2011. Ako po, nakapasok po August 13, 2011. So, sarado pa ang company, bukas na kami nung sa Davao that time. Now, ang backbone ng company, which is si Global Pinoy Remittance and Services, 7 years na po siyang franchisee. Ang ginawa po ni Manny Pascual, nagtayo po siya ng sariling IT company noong 2006. Now, ang main business po niya rin remittance. Noong 2009, nilaunching niya as a franchisee, so 800 plus na po yung outlet niya nationwide. Kaya lang po, lahat ng tao makakabil ng franchisee niya. Kaya po pinasok niya si Unified para doon sa mga OFW para makatipid. Ngayon, saan po kayo makakatipid? Si UPS, meron po siya tinatawag na e-cash account. Pag 50K. So itong e-cash account, para to siyang Facebook account. So parang cellphone, di ba? Ano mo siya, hindi siya naka-install. So kahit saan ma-open mo siya as long as may wifi ka. So now, itong e-cash account, ano ba ang produkto ni UPS? Ang unang produkto ni UPS, ito po yung tinatawag na remittance. Ang remittance po, malaki po. Kaya po, palakpakan nyo ang OFW kasi buhay na buhay ni. Yes! Sa Pilipinas yan. Alam ba, $30 billion industry ang remittance. Sila po ang bumubuhay. Kayo po ang bumubuhay sa Pilipinas ngayon. Tingnan mo si Cebuana na dating pawn shop, LBC dating courier. Halos lahat po ng pawn shop ngayon sa Pilipinas, naglilipat na siya. Kaya lang po, walang franchisee na remittance except kay Western na local. Kaya lang, 1 million ang ban nun.
magandang negosyo siya. Kahit hindi ka negosyante, pinipilahan siya ng tao. Now, ang sunod, bills payment. Ang bills payment which is mandatory po sa tao. Okay lang ba na hindi bayaran ng bills? Magandang negosyo yan. Kaya lang 1.2 million ang investment niyan. Okay, now yung ticketing. Etong ticketing, napakagandang negosyo ngayon. $1 billion industry siya ngayon kasi ginagamit siya whole world. Wala nang lumalangoy ngayon, di ba? Wala nang lumalangoy. Ticketing na. Ang wala na lang sa airlines namin, yung Asian Spirit. Wala na, kasi paglipad mo, Asia, pagbaba mo, Spirito ka na. So, wala na siya. Okay, now, etong ticketing, 300,000 po yung ban yan per airlines. Pag sub-agent ka, 50,000 yung ban, hanggang 150,000. Kaya lang, hindi ka mag-confirm sa ticket. So, ganun po sa ticketing. Ngayon po, sa Pilipinas ngayon, nag-expansion na ngayon sila sa mga airport nila. Kasi, ang Philippine Airlines ngayon, we have 200 airlines na naka-reserve para makater niya lahat ng bumabiyahe, local at saka international. Good? Good o very good business? Very good. Ito pa lang. Now, meron siya loading. Ang loading po sa Pilipinas, pwede po kayo makapag-load dito, pwede po kayo makapag-load sa Pilipinas. Necessity po sa tao to. Mas marami ang cellphone ngayon kaysa sa tao. Ilan ang cellphone nyo, di ba? Mas natatawa si Doktora, di ba? Mas marami ang cellphone ngayon kaysa sa tao. Even nga sa amin doon, kahit nga magbabakal, may cellphone pa, touchscreen pa. Ganon ka-demand ang cellphone doon. Now, but, wait, there's more. Naguto ako na ano. Okay, now, nagdagdag pa kami ng services. Ito po yung tinatawag na hotel reservation. Whole word po na hotel, nasa system natin. Tapos, travel and tour. And then, meron ka pang insurance. Ang insurance natin, 100,000 yung coverage niya, accident insurance. Okay? Wala pang nag-claim. So, naghihintay pa kami sino mag-claim para mag-testimonial. Pero ang good news yan, hindi ikaw makakuha. Yung beneficiary mo po ang makakuha nito. Para hindi sila iiyak for financial. Dalawa lang iiyakan niya, either emotional o financial. Akala mo emotional, utang na loob ka. Wala kang pambili, ano? So, ang good news yan, meron ka pang 10,000 na burial assistant. 110,000 lahat. Wala pang nag-claim. Sana na may mag-claim na. Huwag naman dito. Okay? Now, Ayos! so meron tayong online shop. Ang maganda dun sa online shop natin. Oh, grabe. Palapakan natin sir. Grabe! Okay. Ang online shop ngayon, high-tech ang mga tao ngayon. Pag bibili ng pizza, online ang ginagamit. Now, lahat doon, lahat ng product, dito siya ilalagay lahat ng product, even paracetamol, pwede ditong ilagay. Now, paano siya mag-transact, Jeff? Ang importante lang nito, may tinatawag siya na ICAS. Okay. Now, magkanong puhunan ito na ICAS system? Ang puhunan niya, 4998. Malaki, maliit? Anong malakit? Malakit? Narinig ko malakit. 490 $490 dollar, okay? So, 490, hindi ko alam kung magkano conversion niya. Basta 49.9 sa Pilipinas yan. Actually, pag yan, sobrang liit lang po yan. Palakpakan nyo kasi 49.9, may ganito ka lang services. Ang good news yan, lifetime, one-time investment, walang kota, walang maintenance, palakpak. Grabe. Sa halagang 49.98. Magkano dito? $490. Grabe, $499. Now, paano ka mag-transact ng Jeff? Pag may e-cash account ka na, may tinatawag ka lang na load wallet. Ang tawag naman ito, electronic money. Di ba sa SIM, kailangan mo mag-load before ka makapag-text? So, prepaid siya. Okay, so kung gusto mo mag-traditional, ang good news ito, meron siyang technical web tool orientation. Ang orientation dito po sa office. Now, para makapag-transact ka nito, yung e-cash magagamit niya sa lahat ng services na gusto mo. Gusto mo siya subukan. Example, ang gusto mong subukan, ticketing. Ang market natin ito, yung walang credit card. Kasi kung may credit card ka, diretso ko na siya sa online. Kaya lang, kung ininegosyo mo siya, hindi mo na siya maninegosyo.
Kasi outside yung charge nun. Kasi naka-PDF yung ticket nun. Ang good news sa system natin, pag nag-mark up ka sa ticket, sa loob ng system, kasama na siya dun sa receipt. Example sa Pilipinas, example na lang, sa international na lang, ang ticket 10,000. Okay. Ngayon, pwede mong i-mark up hanggang 1.5. Okay, sa ikas to ha. Ngayon, ang lalabas sa receipt, magkano na? 11.5. Okay, ang babayaran ng customer, 11. Ang makalta sa ikas mo, sa load mo, 10,000. Magkano sa'yo? 1.5. Eh, one way pa lang yan. Pag round trip ilan? Meron kang 3,000. Good o very good business? Very good business. Kaya lang, ang good news nito, pag walang nagpapabook sa'yo ng ticket, wala kang kita. Tama? So, ibig sabihin, work, no work, no pay. Kung may trabaho ka ngayon, medyo pag-aanuhan mo siya ng oras. Ngayon, itong concept, papasok na siya dito. Okay? Merong program ang company ngayon kasi hindi niya kinommercial to. Ibig sabihin, naghahanap siya ngayon kung sino ang mag-i-educate dito. Either kailangan nyo ng pera or di kaya marami na kayong pera, magiging channel of blessings kayo sa iba. Kasi may pareha sa akin, marami pang para sa akin na nangangailangan ng ganitong negosyo. Kasi, una po, ang nagbago ng buhay ko po, ang UPS po ang nagbago ng buhay ko. 360 na bago po yung buhay ko dito. Kaya i-share ko siya whatever it takes. Dito lahat first time, nakasakay ng eroplano, naka-wensya, ano ba dyan, di ba? Yung wensya na uhubot-hubad lahat, tapos i-mamassage ka. Alam mo, iba ang feelings pag first time. Lahat first time. Kanina, para akong tanga kanina. Alam mo yun? Iba ang first time. Di ba? Naalala niyo yung first time niyo? Di ba? Patanga-tanga lang, di ba? Minsan, noon totoo, di ba? Alam niyo yun? Pero pag nagkaano wala na. Smooth na siya masyado. So now, sa akin dito, nagiging first time ako. So, kinukwento ko ngayon, naglilibot ako ngayon para i-share ko kung ano talaga ang konsepto kung saan ako kumita ng malaki. Wait, ito na. Okay na ba? Burahin ko muna. Listen. Kasi ito, nung nakita ko to, ay grabe. Kahit hindi ka pala magaling, or busy ka masyado, mas perfect sa'yo to. Kasi ito tinatawag na law of leverage. Ibig sabihin, konsepto siya. Meron kang business na to, the good thing yan, meron kang tinatawag na direct referral. I-share mo lang ang concept. Example, may kaibigan ka, gustuhan itong negosyo na to para makatulong ka sa kanya. Now, itong concept na to, example, this is you. Meron kang 1,000. Good o very good business. Ang good news yan, diretso niyan doon sa ikas mo. Ngayon, masisimula na doon, meron ka ng libreng ikas. Free ikas na to. Kasi iba dito sa amin, alam mo, 49, maghirapan pa. Alam mo, gigil lang. Gigil, may business ako. Kaya lang, hindi makapag-transact kasi walang load. Pero dito ngayon, meron kang libreng ikas. Example, pag 10 ang na-refer mo, meron kang 10,000. Good o very good business. I-share mo lang, papuntahin mo dito, kami mag-i-explain, ikaw ang may 1,000. Good o very good business. Pwede mo siya i-share. Working smart. Now, pangalawa, ito yung tinatawag na indirect referral. Yung indirect referral, example si A, nakuha mo, tapos siya, naka-refer din siya. Hindi mo na siya kakilala. Kakilala na nito. Siya ang may 1,000, so win-win situation. So hindi po tayo naloko ng tao, pero ang good news niyan, meron kang 60 pesos na wala kang ginagawa. So nagmumultiply ka ng oras dito. Ito, nakuha niya, si A1, si A2, nakuha niya, siya may 1,000, pero ikaw, meron ka pa rin 60 pesos. Okay? Dito naman, si A3, nakuha niya, meron ka pa rin 60 pesos. So, hanggang 10th generation yan, na meron kang 60 pesos. Bisaya na tuloy. Okay? Okay. Now, yung 60 pesos, diretso na yan dun sa system nyo. So, yung nakita ko dito, I rather earn
1% of 100 people, kaysa naman ako mag-earn ng 100,000 ako lang mag-isa. What if magkasakit ako? Dito ko na siya nakita. Now, ang good news niyan, sa third, meron tinatawag na match sales bonus. Sa match sales bonus, pag dalawang na-refer mo, di ba may 1,000 ka, 1,000? So meron kang ilan? 2,000. Ang good news niya, may bonus ka pang 1,500. Palakpak naman dyan, grabe. Ilan lahat? Meron kang 3,500. Yung 3,500, pwede na pambook ng ticket. Makakauwi ka na, grabe. Libre na siya. Hahanapin mo lang nito yung key system mo na marunong sa'yo mag-book ng ticket, marunong mag-explain. Eto si B1, na-refer din niya, meron siyang 1,000, pero ikaw, continue pa rin yung 60 pesos mo. The good news niyan, babasahin pa rin ng computer yan, meron kang 1,500. Pag ito, nag-pair yan, meron ka pa rin 1,500. So, babasahin ng computer, left sales at saka sa right sales. So, ang negosyo natin, 1 plus 1 equals 1,500. Okay ba? Ang negosyo? 1 plus 1 equals 1,500. So, kung engineering ka, maintindihan mo to. Kung anong input mo, yun ang output mo. Now, hanggang babaya na meron kang 1,500. Ngayon, magkano yung safety net ng company? Kasi malulugi ang company pag wala siyang safety net. Ang company nagbibigay siya ng 60 pairs a day. 16 pares sa kabila, 16 pares sa kabila. Ngayon, magkano yan? 90,000 per day. Per day, 90,000 per day. Now, i-times natin na 30 days yan, 2.7 million. 2.7 million. Okay na, 2.7 million pang part-time. Ayos na pang part-time. Na wala kang ginagawa, meron kang 2.7 million. Palapak naman, grabe. Alam mo, wala pang nakuha niyan. Na, ano talaga, total talaga. Wala pa nakakuha nito. Yung 1 month na 2.7 million. Baka ramdam ko nga dito sa sa kwarto na to eh. Ay, nakatulong sa akin! Doon banda ako. O, tsaka dito banda ako lang pa nga, grabe. 2.7 million, hindi po siya birong kunin. Hindi po siya one night na kunin mo. Pero pagtulungan natin, imposible siyang kunin. Pero posible siya pag nagtutulong-tulong tayo lahat. Kailangan natin mag-team. Now, press pa ang market nito. The good thing yan, bonus pa lang yan. Yung 2.7 million, bonus pa lang yan. Meron pa siyang pang-apat. Yung pang-apat, ito, wag kukurap kasi ito na yung bonus. Okay? Itong bonus na to, lifetime po ito. Okay, lifetime. Ito po yung tinatawag na residual income. Yung residual income, lahat ba magbabayad ng bills? Okay ba na hindi bayaran ng bills? Di ba pwede nga ipamana? Anak, di ba anak? Mapatay na ata ako. Itong bill, bayaran mo. Para pa ano, di ba may ganun pa? Kung ano, babayaran talaga. Now, ang good news nyo, lahat ng transaction nila, example, nagbubuk sila ng ticket, namuhunan sila, nag-market sila, every transaction ng ticket niyan, meron kang 10 pesos. Kahit wala kang ginagawa. Okay? Now, every time, magre-remittance yan, may piso ka. Every click, para siyang ATM, every insert mo doon, meron kang, may kaltasyon, same din dito. Lahat sila magta-transact, meron kang residual. Now, itong bills payment, meron kang piso. Piso lang. Ngayon, i-google natin yan. Kasi huwag natin malilitin yung piso. Ang piso, example, kaya ba natin i-goal? I-goal yung 10 sa isang taon. Kaya? Isang taon lang, 10 ha? Na magbabayad ng 3 bills, na may piso ka, meron kang 30 pesos. Per month na meron kang 30 pesos. Now, yung 10, nag-refer ng 10, na magbabayad ng 3 bills na may piso ka, meron kang 300 per month. Kung sa Pilipinas nito, alam mo ba, malilibre mo nito, it's to na, tubig na doon. Okay? Tapos yung 10, nag-refer ng 10 na magbabayad ng 3 bills na may piso ka, may 3,000 ka. Good o very good business. Kahit wala kang ginagawa. Lahat ng na-under sa'yo,
meron kang residual income. Posible ba dumating ang time na umabot siya ng mga 10,000 yung member mo sa ilalim? Posible siya. Now, magbabayad lang ng 3 bills. Ilan sa'yo? Meron kang 30,000 a month. Ang good news ito, pwede mo siyang ipamana. Palakpak ka, grabe. Kasi ano yung ipapamana ko sa anak ko soon? Actually, wala pang akong anak. Ano yung maibibigay ko sa kanya? Kaya ko siya ginagawa ngayon para in the long run, kahit hindi niya gusto, Sana charge. meron siyang So, residual 2.7 income. lang. Kasi kung ako employment, kung ako presidente ng isang kumpanya o vice president ng isang kumpanya, mapapamana ko ba sa anak yun? Yun ang borrowed position. Kasi time ang binibenta mo nung that time. Itong konsepto na to, maliit lang ang puhunan, pero ang potential income which is long term. So hindi accident na andito kayo ngayon. Kaya tayo nagkita-kita kasi may purpose tayo nakita dito. May nakita tayo. Actually, nag-aas tayo kay God. Kaya lang, paano natin siya i-receive? So, baka ito na yung, imagine, from Pilipinas, dito lang na-invite. Ano mo, sobrang blessed. Sobrang blessed. Palakpakan niyo ang sarili niyo. Parang nag-vacation lang dito, tapos dito na presentahan na, pero Pilipinas. Ano ba si Press Money? Palakpakan natin si Press Money kasi siya po yung nagbuo ng konsepto nito. Accountant siya by profession. Tapos nung ginawa niya to, isa ko sa mga produkto niya, alam mo, sobrang blessed ko. Ako, Press, saan mo ako papupunta? Kahit mag-English pa yan, kahit mag-nosebleed ako yan, okay ako yan. Sabi ko, kasi nakita ko yung purpose ko eh. Kasi ako kumita ako, kaya lang, paano yung ibang tao? Paano yung pamilya ko? Paano yung ibang tao na nagme-member lang dito na hindi naturuan siya? So, lumaki yung purpose ko. Paano ko ba ma-extend? Kasi, what if wala na ako bukas? So, pag ako, go, power! Grabe! Alam mo yung feelings na walang tulugan, galing po ako ng Baguio, alam mo feelings na ang dami pa ng tao talaga na nangailangan ng ganitong business. Ang dami pong nangailangan. Kaya po, hanapin niyo po yung purpose nyo. Kasi, meron dito mayaman na eh. May pera na. Kaya lang, bakit sila sumasali? Alam mo, isa lang ang sinasabi lang. Bakit kami sumasali, Jeff, kahit may pera kami? Hindi kaya, yung pera kasi namin, hindi namin pwedeng ibigay eh. Ano yung magiging vehicle para maano yung tao, maawikining yung tao. Kasi, pag pera ang ibigay niya, kahit maliit yan o malaki, ang mangyari niyan, mauubos pa rin yan. Pero, walang mapupuntahan yun. Kung may business silang ganito, hindi rin pwede niyang i-share yun. Example, may franchise siya. O water refilling station, hindi niya i-share yun. Kasi malaki ang kapital. So, itong 49 i-share dito, actually, pasalamat ako doon sa itong company nito kasi nabago yung mindset ko. Doon pa lang sa mindset ko na hindi yun mababayaran ng pera. Na alam mo yun, parang, alam mo, imposible na hindi ako kumita nitong that time, pero nagawa ko. So kung nagawa ko nga, mas magagawa niyo po ito. Kasi imagine ko, ay no dito mga professional po kayo lahat. Kumbaga, willing ba kayo magpa-auto muna sa nauna? Oo. Okay, now, kaya lang, normal lang po tayo magduda. Kasi nung nag-start ako dito, actually nagduda ako. Nagduda ko na hindi ko kaya. Kasi discriminate yung nangyari sa akin that time eh. Jeff, high school dad ka, hindi mo kaya yan eh. Mga ganun eh. Pero nung time, doon ako na-challenge. So normal lang pala yung duda. Natakot din ako sa sarili ko kasi wala akong pan-join. Alam ba, pinoproblema ko pa yung pan-join. Hindi ko alam saan kukunin yan. Pero nagising yung pangarap ko eh. Na may pangarap pa pala ako. May pag-asa pa pala akong yumaman. Alam mo, nagsulisit ako. Sana nagsulisit? Alam mo yung konsehan namin, nagsulisit ako, ang binigay, bigas. Tapos ipaku-convert pa. Alam mo yung that time na, noong August. Hindi ko makalimutan yun, ma'am. August 13, 2011, Friday po yun. Na-invite ako dito. Kasi akala ko kasi hiring eh. From that time. Pero nung nakita ko siya, alam mo yung 3 days akong hindi nakatulog. Alam mo yung pag-asa, nakita mo yung pag-asa? Kasi nag-aano nga ako ng loto that time. Kasi ang inaano ko yung hope.
Sana may isang Lord, sana may isang opportunity na pwede magbago yung makapagbago ng buhay ko. Which is dumating sa akin. Kaya lang, kailangan mo lang siyang itry. Wala namang masama na itry. Kasi konti lang naman dito, small risk lang naman yan. So itry mo lang siya kasi na-try nga namin, kami nagiging produkto. Now, pag na-try mo siya, qualify quickly mo agad. Huwag mo nang patagil, huwag ka nang magdalawang isip o isipin mo ba. Kasi isa lang iisip natin. Qualify ka na kaagad. Bakit? Baka yung kliyente mo, baka makuha pa ng iba. Kasi imagine, di ba, dalawa lang? Hindi na ilalagay dito kasi sungay na yan. I-spill over talaga yung pababa. Anong gusto nyo? Puposisyon o ipoposisyon? Puposisyon. Puposisyon. Bakit? Sa lahat ng bagay, maganda talaga ang positioning. Yes. Di ba, ma'am? Gets niya! Gets niya! Gets niya! Di ba? Ang ganda ng posisyon. Sinong ikaw, ma'am, kung hindi ka posisyon, di ba, irritable ka kasi hindi ka nakaposisyon. Dito, maganda talaga yung ipoposisyon. Okay. Now, ang gusto niyo, kami magmamarket dito, nagaling pa ng Cebu. No. Kayo na magmamarket dito. Hindi, Nandito na kayo. Ayoko, nandito na ako eh. Yes! Grabe! Palakpakan! May word na lang kasi may nakasabay ako ngayon. Pinay, ano? Eh, nadinig ko, Pinoy, nandun. Ako lang after nung magsalita sa phone, ako lang saan ang punta mo? Sabi niyo, eto malapit na ako, parang gets ko, hindi niya alam yung pupuntahan niya. Eh, alam naman pala niya. So, siyempre, mag-over ka na daw. Saan ako punta natin? Ay, ito, narinig ang gusto ko. Alam mo na ito? Hindi pa, ate. Alam mo ito, ang ginagawa niyo ba umuwi ka, sabi ko doon sa kanya, nagtitipan ka, nag-renamitas ka. Eto, tuklasin mo ito pagbalik mo kasi nang ginagawa mo nandito, maninegosyo. O sige, ate, siya na mismo nagbigay ng name. Grabe po lang pa ka. Grabe. Kasi nakaposisyon na siya. Ngayon, alam mo ba yung business natin, product of necessity, kahit ngungo, pwede. Walang imposible. Alam mo bakit? May kaibigan akong ngungo. Magaling siya sa computer. Ang sabi niya, mag-mo ka ng ingin, inis na lang, imo ko yan. Alam mo feelings kasi tayo na hinahanap. Ang remittance, responsibility. Ang bills payment, mandatory. Ang loading, necessity. Ang ticketing, which is lifestyle ng tao. Ngayon, join sa sali. Joy. Gusto. Ngayon o mamaya? Ngayon. Ay, grabe! Woo! Sorry na! What are you waiting for? Yeah? Okay, now, so why ba yung kayo nito? Magaling ka pala mag-English? Sometimes Unitas, the honesty is too much. Now, so pag nag-qualify quickly ngayon, kasi pag nag-member ka nito, ang hinahanap nyo kagad, income kagad. Tama? Ngayon, okay lang ba i-share ko po sa inyo ano yung roadmap, ano yung sistema. Bless kayo kasi i-share ko to na hindi pa kayo member. Mamaya na kayo magpa-member. Ngayon, saan kukunin yung ROI nito? Na mabilis. Okay lang ba sa inyo na i-share ko? Okay. Yes. Okay lang aburahin ko? Yes. Yung iba pag nagbura, ganun eh. Kasi pag ganun niya, wala na, di ba? Di ba? Okay, alis ha. Ganun yun. Wala, kasi wala na pala. Tapos may natira. May natira dun sa likod. Grabe, bless. Grabe, baka talaga pare. Kasi ikaw yung natira. Grabe, love na love mo. Naintindihan mo yung negosyo? Ang alin. Bakit ka na gano'n? Nag-stay? Actually, ako kasi magsasara dito. Guard kasi ako dito. So, okay. Now, paano natin siya kukunin? Tingnan natin yung ROI. Okay? Ano bang pinakamadali? Ang pinakamadali nito, okay na ba na i-goal natin? I-goal natin ngayon, anong date ngayon? 7. Tapos March. Okay, goal. Pwede ba natin i-goal ngayon for 1 month na may dalawa kayo? Doable, simple yan, kaya yan, kunin. Dalawa lang. Okay, paano natin kikitain ngayon ang 1 million within 10 months? Napaka-basic lang yan kung paano mo siya kitain.
kung nagiging part-time mo to, nako, grabe, ibang klase. Kasi nagawa ko siya 1 year ago. Paano ang ginawa? This is you. Kukuha ka lang ng itong dalawa na to. Kaya? May dalawa ka? Okay? So, kumita ka dito na 3.5. 3.5, dalawa. Ngayon, may libro nito eh. Share sa akin, The Science of Getting Rich, Doing Things in a Certain Way. So, hindi na pala marami. English yun, grabe yun. Okay. Oh. So, hindi na pala na marami kang invite. Kailangan pala may sistema. Pag isa lang yung restaurant mo, okay lang na wala kang sistema. Pero pag 10 ng restaurant mo, importante may system ka. Anong system? Anong sekreto? Ngayon, itong dalawa, pagdating ng March, April, posible ba kukuha sila ng tigda dalawa? Posible kasi dalawa-dalawa lang eh. Okay ha? Di bali yung mag 3 heads. Kung mag 3 heads, it's okay. Ito, doable to lahat. Kahit mga empleyado dyan na mababang sahod, kaya niya itong gawin. Okay? So pagdating 4, so kumita ka dito ng 3,000. Happy to, di ba? Kasi kumita din sila ng 3,500. Kasi 1,500 din sila dyan, kumita din sila. Ngayon, pagdating ng April, May, yung 4, posible ba na kukuha din ng dalawa? Power of 2 lang to. So, nagiging 8. So, 3,500, 3,000. Dito, 6,000 na. Pagdating ng May, June. Sa June, yung 8, posible ba na makukuha din sila ng dalawa? Posible, kasi dalawa lang ang goal nila. Now, 16. Sa 16, meron sila ditong 12,000. Part-time. Okay lang, part-time? Now, pagdating ng July, sa July, nagiging 32. So, nagiging 24. Pagdating ng August, nagiging 64. Pero dalawa lang yung breakthrough mo ha. Dalawa lang ang breakthrough mo. Tapos dito, nagiging 48,000. Pagdating ng August, September, 1 to 8, nagiging 96,000. August, October na. So, October, nagiging 256. So, nagiging na 192. Tapos, November. Sa November, nagiging 112. Dito, nagiging 384. Tama ba? 884. Pagdating ng December, so ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So, 10, 24, nagiging 768,000. Now, paano siya kikita siya ng milyon? Di ba ito 700 na? Di ba ito total ba to? So, magkano to? Nasa mga 1.5 million. Kaya lang, paano natin siya kunin? Madali siyang i-compute. This is the secret, okay? Madali siyang i-compute. Kaya lang, paano mo siya i-duplicate dito? Ito yung problema ngayon sa UPS. Kasi nagiging positive problem. Pag meron na system, gumana na, hindi na babalik ng opisina. Kasi may negosyo na siya. Pero, nagiging traditional siya. Pero ito pinakamalaking income. Oo. Nakalimutan niya kasi. Nakalimutan to. Ngayon, paano natin madoduplicate? Meron akong i-share sa inyo kasi ito competition daw. Kahit sa networking company, i-compute nila to kung magkano income mo. Kaya lang, paano ang retention? Paano gawin? Ang gagawin natin ngayon, para pupunta talaga sa dito sa opisina, may ginawa kami dito. Okay. Ito, ano lang to. Pwede nyo po itong gawin, pwedeng hindi. So, ibig sabihin, proposal ito. Share lang to kung paano siya gawin. Kasi ginawa namin to. Okay, now, may ginawa kami, example, dalawa, di ba dalawa lang per month? Ang tawag namin dyan, FS. Hindi to feasibility study ha. Fast start, 230. Ang fast start, 230. Ngayon, yung fast start, 230, ito lang puro 1 month. Di ba, attend ka dito 5 times? Di ba nasabi na ni Presyan?
Sinong naka-DOT kay Press Money? Di ba, attend kayo 5 times. Tapos, I do, you watch. You do, I watch. Di ba, may ganon? Kaya lang, kulang. Di ba, learn before you earn. O what if, ang learn mo, 3 months. 1 year ang learn mo, wala ka pang earn. Kasi before earning. So, ang gagawin natin, learn, unearn. Kasi ang yung momentum nawawala. Okay lang pag may magandang magaling na speaker dito, lalo na sila press, kaya lang pag wala sila press, wala na. Wala na gigil. Ngayon, ito, ka-academy tayo. Okay, so paano to? Ang FS, na-share ko nga to kay Sir. Now, itong FS, dito yun, pwede kayong gagawa nito. Yung FS na to, i-google mo lang siya, magiging pastor as a new blood. Para ma-duplicate ka. Now, meron siyang 2 member within 1 month. Kaya? So, target to. Ngaya lang, may requirement siya para makapasa siya dito. Kasi pag nakapasa siya dito, meron siyang recognition. Okay lang ba magbigay ng recognition? Maganda pag recognition, di ba? Di ba sa employment walang recognition? Kahit pag tumbling-tumbling ka dyan, di ba wala? Dito may recognition ka. Now, ang fast start. May dalawa dito, may tinatawag dito na 1. Ano tong 1? Ito yung in-explain ko kanina, yung opportunity, network, and entrepreneur. O di kaya, opportunity, new entrepreneur. So, aaralin niya to 5 times. So, meron siya papirmahan. Example, ako yung magpe-present ng 1. Pag naka-undergo ka sa fast start, pagkatapos ko mag-1, magpapirma ka sa akin. Para maintindihan mo. Kasi gusto mo, network, gusto mong kumita nito, tama? Gusto mong kumita ng milyon. Kaya lang, meron siyang monitoring. Hindi pwedeng bara-bara lang. May sistema talagang sundin. Now, para maintindihan mo siya, 5 times. Okay naman na 5 times? Siguro makakaintindi ka nun kung 5 times kang nakinig. And then maganda nito, magkaibang speaker. So, pag may home parties, ay, sama ko ng home parties kay Buds. Kasi papirmahan ko to kay Buds para makomplete ko ito. Wow. Ayos. Ayos! Ayos! So ngayon, kahit pala mag-cross line kayo, pwede kayo magtulungan. Example, isa lang yung prospect nyo. Pagkatapos kayo, ano pinipili? Ay, ano to? Kailangan tumatapos sa amin kasi may recognition kami nito. Ngayon, pagdating sa technical, yung technical web tool orientation. Yung orientation, 5 times din yan. Nasabi na yan ni Press. Kahit hindi ka networker, aaralin mo pa rin yung 5 times. Okay, ngayon, iwasan natin yung magko-complain. Kasi ang dami magko-complain, lalo na pag mga sosyal. Ano ba yung ano nyo? Standard kami, mga gano'n, di ba? Ang dami niyan. Titingnan mo yung index card. Patingin po ng index card nyo po. Pagtingin, isang beses na lang pala nag-technical, kaya pala nagko-complain ka. May 4 ka pang proseso para maintindihan mo ang technical. So, ibig sabihin, maiiwasan natin yung complain. Mahihiya siya nito pag hindi niya i-undergo to. Kasi what if kayo naka-pass start lahat? Tapos si ma'am hindi naka-pass start. Pass start! Graduation ng pass start. So, i-recognize dito, grabe! Tapos sasabihin ni Buds dito, actually po, naka-graduate po ako ng pass start. Yan po yung 2 downline ko po. Ito na po. So, papalakpakan yung lahat. Kaya pala may graduation. Yes, may graduation. Galing! 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 Ayos! Ngayon, kung hindi ka naka-pass start, dito natin marirate kung sino talagang leader. Meron kasi sa atin lalo na sa network company, meron na kasi social lang. More social lang kasi stress masyado. Pero dito marirate, imagine, hindi biro to. Maraming nangangailangan sa atin. Eto, reward na tong pera. Pero maraming nangangailangan natin ngayon. Ilan ang OFW ngayon? Alam mo, kausap ko kanina, nurse siya sa Pilipinas. Pagdating doon, tindera siya dyan. True. So, paano natin sila matutulungan? Pero kailangan tulungan muna natin yung sarili natin. Kailangan natin may sistema ganito. So, fast start. At least may idea kayo anong tawag nyo dito. So, sa fast start, so, di ba, kikita ka dito may reward. Ngayon, pag yan, posible ba nagagawin din yan? Pababa. Ngayon, pag hindi naka-pass start to, ito naka-pass start, naka-graduate,
Mahihiya yan. Mag-aabot. Wala na kapastor din downline ko, kaya ako din, kaya magpapirma ako. Alam mo, sa Cebu, ginawa ko siya. Kahit saang home parties, sasama, para lang mapirmahan ko. Tapos pay attention. Grabe. Grabe. Pag-party na. Pay attention yun. Kasi pag palisaw-lisaw siya, pa-text-text siya, hindi ko pipirmahan. Yan lang. O so, pagkatapos ko mag-present, siya pa mag-share. So, natuto naman siya mag-share, natuto pa siya sa one ko, natuto pa siya sa technical ko. Within 1 month, kaya na niyang i-present. Kaya na siya i-present for 1 month. Kasi, 5 times mo to siyang habulin. May deadline. Kasi ang company hindi nagbibigay ng deadline. Basta attend ka lang dito. What if pag vacant time na siya attend dito? Wala, hindi matatapos to. So, meron talaga siya monitoring. Pero, this is the make or break to. Make or break. Pwedeng hindi, pwedeng gawin. Pero kung gusto niyo pa mapalaki ang SG, I suggest mag-undergo kayo nito. Para lalaki lahat. Para pagdating dito, fast start. Sino yung mga fast start? Okay, now, pangatlo, hindi pa siya tapos. Okay, sa fast start, pag nakagraduate na siya dito, ito yung tinatawag na jump start. Titigil ba siya pag kumita? Hindi siya titigil. Tumitigil ang isang tao pag walang kita. Nagdududa na siya, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong company ko? Para wala akong kita. Walang naniniwala sa akin. Pero pag kumita ng 3-5, alam mo, kahit negative, grabe, kumita na ako. Importante kasi ma-prove natin na kumita yung downline natin. Okay, yung jump start, ibig sabihin, nagwawan na dito. Nagwawan dito, pero yung jump start na nakagraduate na ng fast start, ibang division siya, doon siya sa room na yon. Doon na yung topic. Ano ba ang topic na gusto nyo? Topic ng company, topic ng DOT, yung dealer optimization, o ano pang topic na meron kayong idea. Para yung mga bago, hindi siya makukulture shock. Kadalasan, bagong member at saka old member, same lang ang idea. Kaya anong nawala? Ang ABC rule. Tagal yan, bago ako, pero ako naka-attend ng lahat ng training. So lumalaki ang ulo. Pero kung magkaiba, magka-batch na, grade 1 ka, dito ka pa ha. Pag grade 2 ka na, dito ka na nga level. Okay, now, sa jump start yung topic. Now, pagdating dito, sa 4, so di ba 4 yan? Sulat natin dito. So fast start, graduate na siya. Di ba magpa-fast start dito ang dalawa? Ang tawag niya dyan, hindi pa tapos yung recognition niya. Okay? Pag nakagraduate, so 6 na yan. So ano na siya dyan? System trainee na siya dyan. Siya na magtuturo nun. Ayun. So naduduplicate tayo, hindi delegation. Kasi delegation, manager ka. Duplication, para pababa, kaya mo siyang i-handle. Kasi what if 100 ang tao mo, ikaw pa rin magpe-present? No na. Ako yun na. No. Dapat yes na. Kaya libat siya, now, 100. So, system trainer, 4 yan, 430. So, graduation na naman dito. So, gagraduate naman, system trainee, ako na magte-train sa inyo, ako na magte-technical. Galing yan eh. Ganun, okay? Kasi by level, okay? Now, pagdating dito, nagiging 4, 8. O, leader na siya. Doon na siya matawag na leader. Kasi baka may leader dito na wala pang downline. Dito, may 8 na ako. 8 plus 6, may 14 na ako na downline. So leader na siya. So niya ngayon, siya na yung magtuturo sa system training. Etong system training, siya na magtuturo sa fast start. So nagiging by batch siya. Now, pagdating dito, so nagiging network builder na siya. So network builder, 24 for 100 days. Kasi 90 days to eh. 30, 90. Plus 10 days. So, yung 24 na yan, network builder na siya. Matatawag na siya ng network builder. Kayo nang bahala dito kung ano yung paano kayo mag-recognize dyan. Pero ito yung format. Actually, 30 years for experience siya. Builder is not born. Builder is built. Through process yan, through experience yan, for long term na process yan. Kaya ako dito sa harapan nyo, siguro I deserve
For my networking career is 6 years, walang tigil yun. Kaya nga nagtataka yung iba kasi akala nila ano lang ako, ultimo lang ako. Alam mo yun, ganun-ganun lang. Pero nakita ko yung network marketing. Ito yung concept na ginamit ko. Ito, tingnan mo ha, 24. Kumita ka dyan ng nasa mga 20,000. Okay. Posible bang gagawin din yan sa baba? Posible, 24 din yan eh. Ito, posible ba itong gagawin sa baba? What if hindi siya magtuloy? FS na lang. Meron kang 100 downline dito. 100 downline. Sa kabila, 100 downline. Per month na mag-graduate ng FS. Sa 100 times 2 mo siya, ilan yan? 200 pay-ins. Times 1.5, 300,000 ka monthly. So, pasok yung 2x2 na sinabi ni Pres sa amin. Pwede nyo itong gayahin. I-share ko sa inyo to. Kasi ako tutulog talaga ako na mapalaki ang company. Kasi hindi na pag-usapan yung team ko eh. Ang pag-usapan ito, yung battle natin, yung buong UPS. Yes. Kaya lang, ito na ang format. Kikita tayo niya lahat, pero kailangan niya ng discipline. Kailangan niya ng monitoring. Kasi ang business natin, which is tao. Pag grocery, anong inventory natin? Di ba, mga goods? Pag mga motor parts, di ba, motor parts? Pag networking, ano yung produkto natin? Tao. So, mag-inventory tayo sa tao ngayon. Ngayon, gagawa tayo ng prospect list. I know yung iba hindi gagawa ng prospect list. Saka kinasal, saka gumawa ng prospect list. Kasi sino yung ninong, di ba mga ganun? Sino yung ninong, sino yung imbitado, 60 lang. Kasi ang budget ito, pang 60 lang, pang 100 lang, tama? Pero kailangan nyo magiging habit. Na yung prospect list, at least meron kayong 100. Sa 100 ba, meron ba kayong dalawa na interesado dyan? Sure naman siguro. Bakit 100? Kaya siya 100, meron kasi dito na-invite ka, mga 10 na-invite, hindi sasali, ayaw na nila. Baka yung in-invite mo, baka hindi yung tamang tao. Para siyang dice. Di ba sa dice? Kaya tubig, ang gusto pala kape. So, hindi lahat ng tao mag-join. Many are called but few are chosen. O, English na naman yun, ha? Yeah, grabe yun ha. So, kasi kung yayaman naman tayo lahat, wala na magtatrabaho, di ba? Biblical pa yun. Yes. Wala na magtatrabaho. Kaya lang, kung andyan ka sa upuan ngayon, ikaw deserve ka ba? Kasi pag hindi ka deserve ito, actually, nasa sayo ng bola. Ngayon, pag hindi mo siya gagawin, may ibang gagawa. Kaya ako, ginawa ko. Ano man? Bakit? Kailangan ko eh. Kailangan ko siyang gawin. Kasi I deserve na magiging milyonaryo ako. Kasi bagay naman eh. Yun yun, di ba? So, prospect list, now, kailangan mo to. Yung sa cellphone mo lahat, sa Facebook mo, kailangan mo siya isulat kasi biblical yan. Tama ni ma'am. Pag nasulat mo yan, pag nalista mo na yan, believe me, talagang darating na darating yung tao na yan. Hindi mo kasi sinulat, kaya hindi siya dumarating. Yung tinatawag na divine intervention, darating talaga kung ano talaga yung gusto mo. Basta paniwalaan mo lang. If you think you're poor, you're poor. Or if you think you're rich, mayaman ka. So, ibig sabihin, nasa mindset mo pala kung paano. Kailangan mag-decide. Kailangan mag-decide. Kung ano yung decision ko last 2 years ago, ito ako ngayon. Kung ano yung decision mo noon, actually, problema natin lahat pera. Kahit may pera na, problema pa rin pera. Huwag natin problema itong pera. Alam mo, kahit mayaman, problema pera. Kasi so, tumataas ang expenses. Akala ko sa mga mayaman, akala ko walang problema sa pera. Namumblema pala sila kasi mga mayaman, malaki din ang utang. Pero, totoo naman yun. Kasi malaki yung pangangailangan niya lang. Kailangan mo mag-decide. O decide na mag-pay in ngayon, congratulations. Or decide na trabahuin mo siya. Kasi mumultuhin ka talaga nito. Papayag ka ba na yung mga new blood, yun pa, yung hindi pa dito? Bakit kayo dito? Ba't maraming tao dyan sa labas? Bakit kayo napili? May purpose kayo ito. Laliman nyo yung purpose nyo. Paguhin nyo po sa bahay.
Isipin mo kung bakit ka dito. Kasi mother ko, alam mo ba, mahigit dekada na hindi pa nakauwi. Nakakauwi siya, pero bumabalik pa rin doon. Kaya lang, wala na, matanda ni mother ko. Sa akin lalapit yun, soon. So, anong gagawin ko? Kung hindi niya kaya, kasi ang kahirapan pala, sumpa. Kailangan ko siyang putulin. Para sa baba ko, magiging mayaman yung mindset. Yun ang ginagawa ko. Alam mo, pasalamat tayo sa networking kasi may ganitong training. Alam mo, saan ako nabuo? Sa training lang na ganito. Mahihain ako dati. Alam mo, bulol pa, nahihiya ako. Kaya lang, bakit ko naman ikakaya sa sarili ko kung nakaka-challenge nga sa iba eh. Alam mo, sa inyo ngayon, mas magaling pa kayo sa akin. Sa tingin ko, mas magaling kayo. Pero kailangan yung linyahin to. Kasi bakit ang doktor? Bakit nag-nurse? Yung nurse, bakit nagtindera dyan ngayon? Kasi dahil sa pera. Kailangan mo siyang linyan. Eh, hindi ko kaya ginagawa mo, Jeep eh. Pero pag magutom yung anak mo, hindi mo hayang hindi siya makakain. Kailangan mo lang siyang talagang linyahin. Asa mag-start dito? Ano? Aralin mo siya. Kailangan ka may knowledge dito. Dapat may alam ka dito. Kasi kung may alam ka dito, may edge ka. May edge ka dito. Ako, ang nagiging edge ko, kasi 2 years mahigit. Alam mo ba, asay lang ako, nila press? Asay kaon, asay party, andun lahat. Asay Pizza Hut, andun lahat. Asay event, andun lahat. Sabi. Sabit yan eh. Alam mo, dun na ako natuto. Pag sinabi, Jeff, ito yung gagawin. Oo, naintindihan mo? Oo, pakiulit ka, press, kasi hindi ko naintindihan. Alam mo yun? Sobrang, sa akin ni press, patient sa akin ni press. Pero ako nagiging produkto niya. Kasi ako lang, wala akong choice eh. Wala akong choice na gagawin ko siya kasi wala na akong mapupuntahan. Yung batch ko before, ako lang natira. Bakit? May pera sila. Pag hindi sila madi-discourage sila dito, okay na sa kanila. May pera sila, may trabaho sila eh. Ang sa akin kasi walang choice. Bakit kagaya namin na walang choice nagsasucess? Kasi walang choice. Ito na yung bread and butter namin. Kaya lang, paharapin mo nito, alamin mo lahat ng history ng company. Kaya nahihirapan ngayon kasi hindi mo siya inalam kung ano talaga. Kaya lang wala kang system. Ngayon, natatakot tayo dito. Fear of rejection. Sige nga, mag-rejection at magbato nga kayo ng rejection sa akin. Scam yan, di ba? Sasabihin, scam. Sasabihin, anong sagot niyan? Scam, yung mag-invest ka ng pera, nabibigyan ka ng interest. Ano sabi niya? Oo. O opposite to, kasi ito, networking to, may services to. Pag sinabi, scam pala to. Pag sinabing, busy ako, ay naku, Mari, pabor sa'yo ito kasi busy ka. Di ba? Ikaw to, may makuha ka nga, magpo-full time. Imagine, kikita ka kahit wala kang ginagawa, kaya pabor sa'yo ito. Kasi kung i-offer ko sa'yo traditional, hindi mo ito ma-handle. Ano pa? Isip kayo ng rejection. Kasi I know, diyan kayo nahihirapan. Kaya sabi niya, ay, wala akong magandang. Sabi niya. Di alamin natin. Alam mo Mari, okay nga lang na wala kang alam. Alam mo bakit? May mga tao na may alam nito. Alam mo pag dalawa for sure, meron ka nito. Kaya hindi ako magaling mag-book. Ay naku, mas magaling. Mas okay sa'yo. Kasi pag may nakuha ka mas magaling na Arnel, katulad ni Arnel, imagine, kung may income siya, may income ka rin. Good. Gusto mo ba yun? Oo. Ano pa? Wala akong pera. Wala akong pera, Jeff. Kaya nga, in-invite kita kasi alam ko wala kang pera. Ito, magkakapera tayo dito. Tama? Tama. Ha? Kapahan ka ngayon kung wala kang pera. Kasi bas kailangan mo to kasi wala kang pera. Sign yan, bro. Ilang taon ka na. Kaya sign yan. Ano pa? Hindi magtatagal yan. Buti mo, alam mo. Ako andito, hindi ko alam. Galing-galing mo mag-predict. Di ba? Ano pa? Ano pa? Una-unahan lang yan. Balikan mo lang ako pag mayaman ka na. Ako, maraming nagsabi sa akin yan. Isa pang kinatatakot ng
interview dito kasi ano daw sila, work permit daw sila. Siyempre, alam mo naman dito sa ibang bansa na ano na baka mula sila ng trabaho. Sabi ko ba, bakit? Sabi ko ganun kanina. Online yan, sino sasabat sa'yo? Sabi ko ganun sa kanya. Bakit yung mga nag-online shopping, di ba? Hindi naman sila Tama. kinaka ng government? Inaano ba yan? Ito nga yung mga nagpokpok na nagtatrabaho dito, close eyes na ang gobyerno eh. Services nga yan. Sorry to say that. Tama. Services yun. Di ba? Ang ganda-ganda mo pero Services nagbebenta ka naman ng sila laman. nila. Ito, Services. yan. Services yun. Pwede natin ipasok sa online shopping. Ay, ikas bayan. Pwede ba? Basta may ikas. Basta may ikas. Hindi lang Basta may nila ikas. Actually, hindi nila alam. Kaya nga bagay sa iyo to. alam. Kasi pang personal use to. Oo. Kung ibi-business mo talaga to, kaya nga, kasi may opera ka ng franchise, kaya mo. Hindi, kaya nga ito personal. Alam mo saan kita ito, oh. Kasi hindi nila intindihan, nakala nila traditional business. Alam mo ba ang business natin? Hindi business natin yung ticketing. Ang business talaga natin ikas. Na makatulong sa kanila na 25 pesos lang imagine after 2 years, kung ikaw magmamarket nito, lahat ng tao, 25 pesos na siya ini-amount. Magpapadala ka ng pera. Uy, may napkin siya ate, pabili naman. Pwede bang ikas to ikas na lang? Yes! Kailangan makita niyo yung ano talaga minarket namin. Iba kasing nakita, ibang narig. Kung mapahiram lang namin yung mata namin, ano talaga yung nakita namin? Hindi kami nag-focus sa ticketing. Kasi hindi tayo yayaman dyan. Yung vision, alam mo ba yung ikas? Ang ikas, ang konsepto ng ikas, ito yan. Ito yung payment scheme ngayon sa Pilipinas na pwedeng i-conquer buong mundo to. Imagine ha, tingnan natin. Para ma-visualize nyo, bakit pinupush namin kayo mag-network? Ito yon. Di ba may ticketing? Bills payment? Lahat ng produkto, maa-add-on dyan ang pambayad ikas. What if yung downline mo ngayon, kumain sa Jollibee sa Pilipinas, pag nagbayad siya ng ikas, may residual income ka, good o very good business? Very good. Para kang si McDonald. Pag kumain ka ng Chicken Joy, hindi ka kikita. Kasi McChicken yun. Pag ano, pag kumain ka, di ba may income si Ray Kroc? Same concept nito. Gagawa tayo ng isang community o kulto to o culture to pakatulad ni Facebook. Saan ba yumaman sa Facebook? Di ba sa social network? Broadcasting network. Gumawa sila ng community. Ngayon, pagdating na sa community, i-inject lang do anong gusto nilang product. Ito yung ginawa natin ngayon. Ngayon, pagpapasok ang online shop, bibili ka ng paracetamol. What if ang downline mo bumili? May residual income ka. Kasi, tatlo ang pwede natin gawin dito. Pwede ka mag-user para convenient ka. Pwede ka magiging retail dito. Ito retail to. Yun nasa system mo. Okay, ang retail, ang concept ng retail, okay ka mag-retail ngayon. Kaya lang non-territorial ang market nito. In a long run, merong period of time ang pagmamarket mo. Lilipat ka na naman kasi tapos ng market mo. Ganyan ang nangyari. Pag may barbecue, barbecue agad. Di ba? Ngayon, pangatlo, kikita tayo dito sa consumer empowerment. Pag may network ka na. Yan po ang lamang pag may organization ka na. Nakita namin yung vision ng company. Imagine, i-cash yung produkto natin. Alam mo bang account ninyo, banking system yan? Pwede ka makapag-deposit sa bangko anytime. Real time siya. Lahat ng bangko pwede ka makapag-deposit. Ang produkto natin i-cash. Mas maraming residual sa akin remittance. Kasi nagpapasa lang ng i-cash. Every time, pag kumita yung downline mo, every click nung sa ikas, may piso ka. Hindi nyo lang napapansin yan. Dapat napansin ko na pero... Grabe nakita namin. Ito yung vision ng company. Kaya, kung sumali ka ngayon na magtitikiting ka, okay, dyan ka, magtitikiting ka. Pero, hanapin mo nga makapag-build ka ng network na pwede mo siyang ipamana sa anak mo. Ako, safe na, magiging anak ko soon. Kasi sa dami ng downline ko, may residual na. Pwede ko na yung ibigay sa asawa ko. Eh, yung asawa ko, member din. So, meron akong ipamana sa kanila.
Nag-leave ako ng legacy sa kanila para hindi nila ako makalimutan. Tulong pa ako sa iba. Helping others pa ako. Yun ang nakita namin. Long term ko, kapatid. Long term, hindi cash. Kailangan nila makita yung business. Although, aralin mo yung business, kikita ka dyan. Pag kikita ka ng 20 mil, 100 times 200 yung charge sa ticket, kikita ka dyan 20 mil. What if wala kang market kinabukasan? Wala kang kita. Alam ba, mas maganda pa siya ito sa traditional business? Yung network, flexible yung time. Pero pag may negosyo ka, fix ang time. Bumigay ka rin. Sa traditional, kailangan mo ng skills. Pero pagpasok mo sa networking, okay lang na wala kang skills. Overhead sa traditional, malaki. Ang overhead mo dito, wala ka naman tao. Ang cost mo lang dito, yung pagtawag mo, pag-follow up mo, yun lang ang cost mo. Ang dami kong downline, there are thousands of downline, hindi ko sila empleyado. Kahit andito ako ngayon, kumikita ako doon sa residual nila. Pag traditional ka, limit ang income mo. Pag networking ka, magbibuild ka ng network, unlimited ang income mo. Pag traditional, walang residual income. Pag dito, may residual income. Palakpak, grabe. Kasi yun ang konsepto ng tao. Akala nila, pag pumasok sila sa isang network, akala nila, pinagkikitaan mo sila. Yun ang dapat alisin natin sa ating pag-iisip. Kasi, equal naman ang ating benefit eh. Kasi, naglabas din ako ng ganung amount. Naglabas ka naman ng ganung amount. Sana kung ako hindi ako naglabas, kumita ako sa'yo. Pareho naman tayo naglabas eh. Kung baga, depende lang ito, ayan, nakahapag na. Binibigay na lahat ng skills, strategy. Nasa sa'yo na lang yan, gagawin mo. And then, isa pa, look di ba, talagang ba tayo okay po kasi eto, binibigay sa atin ng ating, alam nyo ba yung spiritual life, your personal, they are correlate to each other. Yun ang hindi nyo naiintindihan eh. Sorry hindi naiintindihan ng lahat yan. Akala mo, puro ka lang trabaho. You need God. You need spiritual. Ginugroom ka doon. Di ba kaya ka nga nag-attend ng self-growth? Kasi ginugroom ka eh. Dati hindi ako marunong magsalita ng ganito. Mahihiyain ako. Kunti sabi, gano'n, tremor ka na, garal-garal boses mo. Pero through here, through spiritual, magkakasama yan, kinugroom ka rin to be a good speaker, to be a good leader. When you are in front of here, wala naman mag-interrupt sa'yo kung magkamali ka. Ikaw lang nakakalam, nagkamali ka. Alam ba niya? Hindi. Okay? Sa pakikinig mo sa kanya, di ba, ang word, through hearing and hearing, kaya ka nag-groom, kaya ka nagkakaroon ng talent. Ngayon, is about application. The bottom line is application. I-apply mo yun sa sarili mo. Di ba? Hindi ang puro dasal-dasal na wala kang ginagawa. Hello? Gumawa ka, no? Yes! Para magkaroon ka. Yes! Okay! Diba? Ngayon, ang pera mo, eto na. Pag ang pera mo, hindi mo i-invest sa tama, patay mo, wikang na. Sabi ko sa'yo. Etong ako single parent. Ako kasi namatay ng mister ko. The more na lumalaki ang pamilya mo, the more lumalaki ang gastos, the more ang responsibilidad na katang sa'yo ang bigat. Yes. Okay? Kaya kayong mga single pa, huwag kayong bakit aesthetics. You are young, energetic. Do the networking! Do the networking! Huwag kang umasa dyan. Anong nangyayari ngayon sa gobyerno? Dito, sa Singapore. They are the first class. Okay, first class. Hindi lang alam. Kinakain sila ng buhay ng Singapore. Sabi ko sa'yo, ang taas ng renta ngayon, parang nagtatrabaho ka na lang sa renta sa bahay. Okay? Kahit saan ka pumunta, mga Pilipinas, mga baryo, pera pa rin ang problema. Yes. Pera! Is pera pa rin. Alam mo ba, wala kang pwesto, isang bagsak lang. At wala kang iniintindi. Pag may pwesto ka, lalaki ang pambayad sa pwesto sa traditional. Di ba? Yung bantay mo, babantayan mo pa. Sa baryo, yung tindahan mo. Pag nag-ano ka, yung 3 step lang, nagtayo siya, customer mo, napunta na sa kanya. Wala nang laman ang tindahan mo. Ang tubo mo doon, 5-5, gis-gis. Ala, babangon ka pa ng maaga, pumunta ka pa sa market. Ganon. Dito hindi na eh. Once na na-build mo yung network mo, consistent na yan. Yes. You will see what yun ang maganda. Na-duplicate mong sarili mo. Instead of working 100% of yourself, work 1%. Sila lang. Yes. Diba? Ang gaan ng buhay. Ang ganda niya. At saka,
Eto, nagkaroon ka ng kaalaman. Ang laki ng market mo sa baryo. Kaya ka nga binibigyan ng kaalaman ni Lord to share to your barangay. To be a networker, to be entrepreneur. Di ba kung entrepreneur ang mga yun? Abay, social ang barangay mo, pilot ang barangay mo. What? Grabe! Actually, nung naaral ko yung network, isa siya sistema na ginagamit para mag-market ka ng produkto o services. Kaya maraming nagkakamali ngayon, akala nila supplement. Pero ginagamit na siya, ang network. Ikaw na lang iniintay. Sino yung bukal lang sa kalooban na mag-decide lang? Kaya ngayon lang, pwede ba tayo tumayo? Ano yung bukal lang sa kalooban na ito yung pag-asa, na yung bukal lang. Kasi kanina pa yung nangangalay yung ano lang, yung tayo lang, parang exercise tayo lahat. Yes. Yes. Grade ba ang champion yan? Okay, warm up. Okay, now, so ang gagawin natin, gano'n tayo. Ayaw nyo naman yun. Para relax, kasi yoga na siya, so, di ba malayo pa yung December? Why not kaya ngayon, mag-reward kayo dun sa sarili mo? Kasi minsan nakalimutan natin yung sarili natin dahil sa iba. So, ngayon, pag-uwi nyo ngayon, kailangan nyo mag-reward sa sarili nyo. Na para sa inyo to, hindi para sa ibang tao. Kasi I know, alam niyo na yung, I know may why kayo eh. May pamilya tayo lahat, pero importante i-reward mo na yung sarili natin. Minsan kasi nakalimutan natin yung sarili natin. I'm not saying na ito lang yung company na papasokan. Pero, alam mo ba, ito ang pinakamadali. Lahat, sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali gawin. Kailangan nyo na mag-decide. Sino hanggang kayang Monday? Sino kaya mo? Yung bukal lang sa kalooban dyan. Sino yung kaya hanggang Monday na mag-pay? Manatiling nakatayo. Yung kaya mag-pay-in by Monday. Oh, palakpak! Grabe kaya! Power! Yes! Okay. Oh, wag ko. Okay. Huwag mo kaya yung 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 naman. Sino yung kayang hanggang bukas? Hanggang bukas. Tawag ka tayo ng opera niya. Pero gusto niya pakita yun. Yung system. Pero, decide ka na. Yes! Yes. Jojoy, sasali. Sali. Ngayon o mamaya? Ayun! Financially, wala pa. Kailan, ma'am? Para may latag na natin ito, ma'am. Hopefully this March. Anong date, ma'am? Para Lili ka agad. kasi kailangan natin ang deadline. Di ba gusto natin umaman? Kasi hindi naman biruan ito O kasi hindi ito biruan, ma'am. Yung mga specific lang siya, ma'am. Specific lang siya. 15, 15. Palakpakan natin siya ng 15. Ang libo lang yun. Oras, ma'am. Kasi importante malag dito yan para ma-reserve na nila yung kid. Yung kid. Anong oras, ma'am? Bakit dito sa Philippines? Sa Philippines, sa Pero Philippines. share po dito po. Okay, tapos ipaano mo na si ma'am. Ma'am, bakit mo mag-join ka dito, ma'am, by 15? Ano yung nakita mo? Share naman, baka... Yeah, income. Additional income. Ano kasi ako, parang naiisip ko na yung katulad sa remittance. Meron kasi ako, may kapatid ako sa Kuwait, meron akong husband sa Riyadh. Parang ang naiisip ko ngayon, kesa na bumabayad pa sila ng remittance, dyan na lang pupunta. Parang yung nagiging expenses nila, doon na lang sa... Kaya lang parang naaano ko yun, meron akong second thought na what if hindi nila ako agad paniwalaan. Di ba, syempre. First time ko mag-join ng network. Kaya may continuous training. Continuous, ma'am. Bago natin. Huwag mag-alala, ma'am, Clay. Pag nakapasok ka dito, kung sa Philippines ka, meron naman continuous. Alam mo, ang dami tutulong sa atin, ma'am. I-add mo lang to sa Facebook to mga to. Pero meron kami... Nag-work ka dito? Philippines kami. Parang
May business trip lang. Ah, okay. Okay, so palakpakan natin si ma'am sa 15. Sa office at hanapin mo siya kahit sino Charo Vera, sa namin dito. Okay, tapos papakita sino yung system. I-browse lang. I-browse lang ang system. And then baka may mga tanong kayo sa system. Kung kaya ko naman sagutin ko. Pag hindi naman, magtatanong naman ako sa nakakataas sa akin. Okay? So ano lang, ikot lang tayo. Baka may mga tanong kayo. Sino yung ano dito sa sa Wi-Fi? Sa technical. Si Buds. Si Buds. Si Barts, papakita mo yung system sa kanila. Nya, palakpak lahat, grabe. Hindi, kasi nga kayo, bago pa lang. So, kapag ganyan, yung outline ang mag-explain sa Hindi, normal ako nga, kapatid ko, hindi naniniwala sa akin. It doesn't matter, pera ko to, buhay ko to. Hindi siya nagbibigay ng aking, ng aking kapala. Kung wala ba ako, tutulungan ako noon, hindi. Natutulungan ng kapatid mo, or what? Pera mo to, decision mo to, wag mo hayaan silang mag-drive. Ikaw ang nakakita eh. Ha? Ikaw ang nakakita.